Kung may alien sa NBA, meron din sa Pilipinas. Si Kai Sotto. Naghahalimaw ngayon si Kai Sotto sa Liga ng mga Hapon o sa Japan B-League, kung saan maraming Pinoy din ang naglalaro doon. Nariyan ang mga sikat na si Dwight Ramos, ang magkapatid na Ravenna, Bobby Ray Parks, AJ Edu at marami pang iba. Subalit, si Kai Sotto ngayon ang gumagawa ng ingay dahil sa paghahalimaw nito sa bayan ng mga Hapon. Kasalukuyang player ngayon si Kaiju ng Yokohama B Corsairs. Galing si Kai sa Hiroshima Dragonflies at kalaunan ay tinrade na nga sa Yokohama. Kasangga ngayon ni Sotto ang Mighty Mouse ng Japan na si Yuki Kawamura na nagpahirap sa mga naging kalaban noong nakaraang FIBA World Cup. Inaasahang magiging maganda ang tambalan ng dalawa dahil nga sa galing nito sa mga assist at nagbigay pa ito ng komento na sa wakas ay may kaya ng sumalo ng mga love pass nito. Ano sa tingin nyo mga kashish? Magiging maganda nga ba ang tandem ng dalawa? I-comment nyo naman po sa ibaba ang mga opinion ninyo. Samantala, si Kai Sotto ay may height na 7 feet 3 inches at may bigat na 105 kilograms. Maganda ang ipinakita nitong opensa at depensa sa dati nitong koponan. Ngunit para sa akin mga kashish, ay kailangan pa nito mag-improve sa kanyang agility o liksi sa paglalaro dahil kung ikukumpara ito sa mga halos kahit at kasing katawan nito na sina Victor Wembanyama at Chet Holmgren sa NBA, ay medyo malayo ang diferensya pagdating sa bagay na ito. At pagdating din sa dribbling, shooting at higit sa lahat ay IQ sa paglalaro, ay medyo marami pang kailanganing bitamina at kanin si Kai Sotto. Sayang lang din talaga at hindi napasama si Kaiju na madraft sa NBA. History sana ito sa ating mga Pilipino dahil makakapagrepresenta na sana ang bansa natin ng pure-blooded Filipino sa NBA. At sana sa mga susunod na taon ay mapabilang na ito at kuhanin na ng isa sa mga team ng NBA. Tutal ay bata pa naman ito at maaari pang madraft. Ito ay aking mga opinion lamang mga kashish. Kayo, ano kaya ang mga opinion ninyo? I-comment lang sa ibaba. Rolling in and out of the starting lineup as Victor Wembanyama gets left it short. Drops to Victor. Victor puts it right back down and lobs it back up to Victor. Victor just takes away Ivy behind. See how they handle it. Pretty good, I would say. Yeah. Gets those really good ball flows. In transition. Oh my goodness. Still a big time player. It's going to be there. Bounces off another rookie. At matapos nga ni Kai ang season 2022 to 2023 sa Hiroshima Dragonflies sa Japan B-League ay lumipat na ito sa Yokohama B Corsairs. Maganda na agad ang ipinakita nito para sa koponan. Inaasahang malaking tulong ito para kay Yuki Kawamura. Bumubuo na din ng chemistry ang dalawa at unti-unti nang nagkakaamuyan ng laro. Subalit, mukhang wala pang tiwala ang coach ng Yokohama kay Kai. Limitado pa ang playing time nito para sa koponan. Hindi din masyadong nagkakasabay sa loob ng court si Kawamura at Sotto. Nagbubulag-bulagan ba ang coach nito? O sadyang hindi pa lang nakukuha ni Kai ang tiwala ng coach? Samantalang, ang karamihan nga ay pansin na ang tandem ng Kaimura. Second unit kasi si Kai at first five naman si Kawamura. Pagod na si Yuki bago pa man ito makagawa ng mga play para kay Kai. Bigyan sana ng chance ng coach
si Kai na mapasama sa starting lineup nang sa ganon ay mas lalong mabuo ang chemistry ng Kawamura at Soto. Ang mga napansin ko lang din mga kashish ay madalas mag-foul trouble itong si Kai. Kaya marahil hindi ito ginagawang starting 5 ng kuponan. Kailangan ma-workout ito ng ating bida. Samantala, si Kaiju ngayon ay may iniindang injury sa kanyang left ankle at kasalukuyang nagpapagaling. Natamo ito ni Soto sa laban nito kontra sa Toyoma Grouses at dating ka-teammate na si AJ Edu sa Gilas sa nakaraang FIBA World Cup. Sayang nga lang at hindi nagkaharap ang Twin Tower ng Gilas dahil kasalukuyang nagpapagaling din ng injury si AJ Edu. Hindi na natapos ni Kai ang laro dahil sa inindang pananakit ng kaliwang ankle. Mukhang mabilis naman ang magiging recovery ni Kaiju. Patuloy na ulit ang pag-iensayo nito kasama ang team sa Yokohama B Corsairs Gym. So, mukhang hindi nga ganun ka-serious ang injury. Hinihintay na lamang ang anunsyo ng head coach ng team kung makakapaglaro na ito sa mga susunod na linggo dahil hindi na makapaghintay ang mga tagahanga ng ating bida. Napakarami na din kasing highlights ang ginawa ng Kaimura Tandem. Inaasahan na din ng mga taga-subaybay ni Kai na magiging maganda ang mga stats nito dahil may kakampi na itong kagaya ni Kawamura na malaki ang tiwala sa kanya. Siguradong bibigyan ng magagandang pasa at sesetan ito ng magagandang play. Ipagdasal na lang din natin ito na maiwasan ang mga malalalang injury na kagaya na nangyari kay Ren Sabando dahil sa sobrang laki ni Kai ay lower body nito ang tiyak na tatamaan. Kaya kailangan magpalakas ito ng mga binti at lalong lalo na ang mga training para sa spray ng mga paa nito. Ating silayan ang mga namumuong chemistry ng Kaimura Tandem.